Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lian, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito. Akala ko noon, mabait lang siya. Yung tipong boss na tahimik, pero may aura. Nagsimula lang sa simpleng mga tanong, kumain ka na ba? Pauwi ka na ba? Gusto mo ba ng sabay tayo? Mga tanong na noong una, parang concern lang, pero habang tumatagal, nararamdaman ko na may init, may meaning, may tension. Hindi ko agad sinabi sa sarili ko na may gusto ako sa kanya. Alam kong mali, may asawa siya, may anak. Pero sa tuwing napapatingin siya sa akin habang nasa meeting kami, sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatitig sa labi ko o sa leeg ko habang nagpapaliwanag ako ng report, pakiramdam ko, ako lang ang babae sa mundo niya. Hanggang sa isang gabing inabutan ako ng overtime, siya rin ang huling umalis. Nagyaya siyang mag-coffee. Dinala niya ako sa isang lugar na walang nakakakilala. Tahimik, malamig, at masyadong madilim para sa dalawang taong may lihim na libog sa pagitan. Hindi ko na alam kung ilang beses ko nang pinigilan ang sarili ko, pero nung gabing yun, wala akong pinigil. Hindi na rin niya pinigilan ang sarili niya. Sa unang halik pa lang niya, parang nabura lahat ng moralidad ko. Hindi bastos, hindi marahas, mainit pero malambing. Yung tipong halik na hindi lang katawan ang hinahanap, kundi kaluluwa. Niyakap niya ako na parang ako na ang kailangan niya sa buhay niya. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang pride na ako ang pinili niyang sandalan. Ako ang pinili niyang samahan. Dumaan ang mga araw, naging mas madalas. May mga gabi na ako na ang hinihintay niya. Ako na ang pinupuntahan niya kapag pagod na siya sa mundo. Hindi ako humingi ng kahit anong label, pero deep inside, gusto ko marinig mula sa kanya na ako ang mahal niya. Hindi asawa niya, hindi mga anak niya, ako. Pero hindi ko masabi, kasi kabit lang ako. Hindi ako panang akong babae, pero ako ang ginagawang paraiso niya tuwing gabi. At minsan, sa sobrang sarap ng mga sandali naming dalawa, nakakalimutan kong mali kami. Parang totoo, parang ako ang legal. Pero pag-uwi niya, bumabalik ako sa realidad. May pamilya siyang uuwian, habang ako, mag-isa sa kama. Walang tawag, walang mensahe. Hanggang sa susunod na gabi na naman. Wala pa akong gaanong muwang noon, pero ramdam ko na agad kung sino ako sa buhay ng tatay ko, hindi ako ang anak na ipinagmamalaki niya. Ako yung anak sa labas. Ako yung hindi niya pinapakilala. Ang tawag nila sa akin, bunga ng kasalanan. Lumaki akong kasama si mama, isang tindera sa palengke. Mabait si mama, pero palaging pagod, palaging umiiyak sa gabi. Hindi niya iniwan si papa kahit alam niyang may pamilya na yun sa kabilang barangay. Bata pa ako noon, pero naririnig ko na ang usapan nila, mga sigawan, mga panunumbat, mga, bakit siya, ako hindi. Na parang soundtrack ng pagkabata ko. Naranasan kong maglakad sa init habang pinipilit ni mama na sundan si papa sa bahay ng legal niyang asawa. Nakita ko yung nanay ng totoong pamilya ni papa, mas maayos ang bihis, mas maganda ang bahay, mas buo ang tingin ng mga tao sa kanila. Kami, palaging tago, parang multo sa buhay ng lalaking dapat ama ko. Kaya siguro hindi na ako nagulat nung natutunan kong mahalin ang taong hindi ako kayang ipaglaban. Parang normal na yun sa akin. Parang parte ng pagkatao ko na palaging ako ang reserba, ang tinatago, ang ikinahihiya. Hindi ako lamaking puno ng pagmamahal. Lumaki akong laging kulang. Laging naghahanap ng haplos, ng yakap, ng atensyon. At nung dumating si Randy, ang boss kong may matamis na salita, may malasakit, may kakaibang titig, hindi na ako lumaban. Kasi sa kanya ko naramdaman yung yakap na matagal ko nang hinahanap. Alam kong may mali, pero sa kanya, ako yung pinipili, kahit sa dilim lang, kahit panakaw lang. Masakit, oo, pero sa mga gabi na nararamdaman ko yung init ng katawan niya sa tabi ko, yung mga bulong niya na ako lang ang gusto niya, kahit sandali lang, pakiramdam ko buo ako. Ang masakit lang, ang dami ko nang naranasang pagtanggi, galing sa sarili kong ama, sa lipunan, sa sarili ko mismo, na ngayon,
kahit pagmamahal na nakatali sa kasalanan, tinatanggap ko na lang. Kasi iniisip ko, baka ito na yun. Baka ito na yung pag-ibig na inakala kong hindi ko mararanasan. Minsan iniisip ko, kung hindi ba naging ganito ang pagkabata ko, matututo rin ba akong tumanggap ng ganitong klaseng pagmamahal? Araw ng linggo noon, maaga kaming nag-check-in sa paborito naming motel. Masaya ako kasi sa wakas, walang tawag, walang sagabal, parang kami lang ang tao sa mundo. Iba yung mga haplos niya, may lamang na halos paniwalaan kung ako talaga ang mahal niya. Pagkatapos naming magkasama, naiwan niyang nakapatong sa kama ang cellphone niya. Wala siyang kaalam-alam na naiwan niya yun, tulog pa siya noon. Sa totoo lang, hindi ako yung tipo na nang isnoop, pero may kung anong humila sakin. Parang may bulong na nagsasabing, tignan mo na, baka totoo lahat ng kinakatakutan mo. Pagbukas ko ng phone niya, walang passcode. Doon pa lang, kinabahan na ako. Parang biglang bumigat ang hangin. Tinignan ko yung mga messages at calls, hanggang sa may isang pangalang hindi ko kilala, Cheska. Miss you last night. Sorry kung hindi kita nabisita. Babawi ako bukas, baby. Nalaglag ang puso ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung pagkaka-confirm na hindi ako mahal, o yung realization na hindi lang pala ako ang lihim niya. Hindi pala ako ang kabit. Isa lang ako sa mga kabit. Naramdaman ko yung pagsabog ng init sa dibdib ko, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa selos, galit, at kahihiyan. Napakatanga ko. Akala ko espesyal ako. Akala ko ako lang ang kinakatagpo niya tuwing may dahilan siyang overtime. Bumalik siya mula sa banyo, hawak-hawak ang tuwalya, ngumiti pa sa akin. Gusto kong sigawan siya, gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano niya ako niloko. Pero wala akong nasabi. Tinakpan ko lang ulit ang sarili ko ng kumot, umiyak sa loob ng unan habang yakap-yakap niya ako. Ang sakit pero mas masakit na wala akong lakas na lumaban. Bakit ganun? Bakit kahit alam kong niloloko na ako, mas pinili ko pa ring manatili? Siguro kasi iniisip ko na kahit may iba siya, kahit sinasaktan niya ako, sa kanya ko lang naramdaman yung init, yung atensyon, yung pakiramdam na gusto ako. Pero totoo pala yung sinasabi nila, kahit ang kabit, pwede ring ipagpalit. At sa mga gabing sinusuyuan niya ako ng mga halik at init, hindi ko na alam kung kanino pa talaga siya bumabalik pagkatapos kong makatulog. Ako ba talaga ang gusto niya? O isa lang din akong pahinga sa gulo ng buhay niya? Sa tuwing natatapos ang gabi naming dalawa, bumabalik ako sa kwarto kong malamig at tahimik. Sa mga kama na wala siyang bakas, sa pader na walang alaala namin, at sa salamin na tila kinokondena ako. Ako yung babaeng hinihintay lang kapag libre siya. Yung babaeng hindi pwedeng tawagan kapag may problema siya kasi may pamilya siyang inuuna. Ako yung hindi pwedeng makilala ng mga kaibigan niya, hindi pwedeng isama sa kahit anong handaan. Tapos kapag tinanong ako kung may boyfriend ako, kailangan ko pang ngumiti ng pilit at sabihin, wala single ako. Pero ang totoo, hindi naman ako single. Masaklap lang, hindi rin ako taken. Parang nasa waiting area lang ako ng buhay niya, walang kasiguruhan kung kailan niya ako tatawagin, o kung tatawagin pa ba niya. Dumating na sa punto na pati sarili ko, hindi ko na maintindihan. Minsan habang nasa banyo ako, habang hawak ang toothbrush at nakatingin sa salamin, napapaisip ako, bakit ko ba ginagawa to? Mahal ko ba talaga siya? O mahal ko lang yung feeling na pinipili niya ako kahit hindi naman talaga? Kahit yung mga tropa ko, nag-iiba na ang tingin sakin. Hindi na sila makatingin ng diretso, parang may lamat na. Minsan naririnig ko pa yung bulungan, kabitsyaryo raw siya. At sa mga pagkakataong yun, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero hindi ko magawa. Kasi totoong ako yung babae sa gilid. Yung babae na pinili siyang mahalin kahit wala akong pwesto sa buhay niya. Hindi ko alam kung bakit kahit ang dami ko ng luha, hinahanap-hanap ko pa rin yung mga gabi niyang niyayakap niya ako mula likod, habang pabulong niyang sinasabi, kung ibang panahon lang to, ikaw ang pinakasalan ko. Ang ironic no, kasi kahit alam kong kasinungalingan yun, pinanghawakan ko pa rin. Kasi minsan, kahit pa temporaryo lang ang init, parang sapat na yun para hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na akong palaging, second option. Pagod na akong palaging nagtatago. Pagod na akong umuwi sa wala. Ang tanong, kung ako mismo, hindi ko na mahanapan ng pwesto ang sarili ko, sino pa kaya ang gagawa nun para sakin?
Madalas ko siyang tanungin sa isip ko kahit alam kong wala namang sagot. Mahal mo ba talaga ako? O nahulog lang ako sa pantasya nating dalawa? Kapag magkasama kami, parang ako lang ang mundo niya, lahat ng sulyap, lahat ng haplos, parang ako lang ang babae sa buhay niya. Pero pag uwi niya, bumabalik siya sa mundong hindi ako kasama. Sabi niya noon, ikaw yung pahinga ko. Pero napaisip ako, kung pahinga lang ako, ibig bang sabihin hindi ako bahagi ng totoong buhay niya? Naging madalas ang pag-upo ko sa gilid ng kama, nakatitig sa kisame, pinipilit balikan lahat ng moments naming dalawa. Paano kung ako yung nauna niyang nakilala? Paano kung ako yung pinili niya noon pa lang? Baka ngayon, ako yung nilulutuhan niya ng almusal, ako yung kachat niya habang nasa opisina, ako yung pinapakilala niya bilang asawa ko. Pero hindi ako yun. Ako yung tinatago. Alam kong hindi na tama, pero napakahirap ko mawala sa isang relasyong kahit mali, pakiramdam ko ay totoo. Kasi totoo yung tawa ko kapag kasama siya. Totoo yung kilig kapag hinahawakan niya yung kamay ko sa ilalim ng mesa sa mga tagong dinner namin. Totoo yung sakit tuwing iiwan niya ako sa parking lot, sabay sabing, ingat ka, mahal. Pero totoo rin yung pakiramdam ng pagiging hindi sapat, na kahit anong gawin kong pagpapaseksi, pag-aalaga, o pag-intindi, hindi pa rin ako yung pinili niyang ipaglaban. Kaya siguro unti-unti na rin akong napagod. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Sa sarili kong paulit-ulit na pumapayag sa sitwasyong ito, kahit alam kong ako rin yung talo sa huli. Kung ako lang sana ang dumating sa tamang panahon. Kung ako lang sana ang una. Kung ako lang sana ang pinili. Pero hindi nga ako yung sana niya. Ako yung ngayon lang. Ako yung tago. Ako yung, mahal kita. Pero, ang tanong, paano mo malalaman kung tunay kang minahal, kung kailan mo lang naramdaman yun sa mga sandaling hindi naman kayo pwedeng maging totoo? Hindi naging madali. Sa totoo lang, ilang beses ko pang ang binurat isinulat ulit yung resignation letter ko bago ko tuluyang pinasa. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanya. Sa bawat sulok ng opisina, may alaala kaming dalawa. Yung pantry kung saan niya ako minsang hinalikan habang walang tao. Yung elevator na sandali naming naging mundo tuwing sabay kaming umuwi. Pero kailangan kong huminga. Hindi ko na kayang paulit-ulit na itapon ang sarili ko sa parehong apoy at umaasang hindi ako masusunog. Pag-alis ko, pakiramdam ko parang nabunutan ako ng tinik pero iniwan akong duguan. Wala akong direction sa umpisa. Pero unti-unti, natututo akong kumilos na walang siya. Hanggang sa dumating si Ian. Hindi ko siya agad napansin. Tahimik lang siya, laging may bitbit na kape sa kamay, at yung ngiti niya, walang halong motibo. Wala akong ideya na mapapalapit ako sa kanya. Magaan siyang kausap, hindi siya demanding, hindi siya pa-victim. Wala siyang tanong na may halong hinala. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako malalim kung mag-isip o kung bakit bigla akong natutulala. Isang gabi, niyaya niya akong manood ng sine. Walang touchy-touchy, walang mali siya. Pero nung bandang kalagitnaan, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit, matapang pero banayad. Hindi ako umatras. Sa totoo lang, kinabahan ako. Hindi dahil sa kanya, kundi sa akin. Baka kasi dala lang ng lungkot. Baka rebound. O baka, at ito ang mas nakakakaba, baka may chance akong mahalin ulit. Pero may sugat pa akong hindi pa buo. Puso kong kahit papaano, nakakabit pa rin sa lalaking iniwan ko. Iniisip ko, paano kung si Ian yung tamang tao pero mali ang timing? Paano kung deserve ko na ng someone gaya niya, pero hindi pa ako buo? Kaya ngayon, natuto akong hindi muna sumugal. Pinipili kong kilalanin muna siya. Pinipili kong kilalanin muna ang sarili ko. Araw ng linggo, maulan. Wala sa plano kong bumangon, pero may kumatok. Isang katok lang pero ramdam ko agad sa dibdib ko kung sino yun. At nang buksan ko ang pinto, ayun siya. Basang-basa, bitbit ang paborito kong kape, yung laging may 2 sugar at walang creamer, kasi alam niyang ayoko ng matamis pero gusto ko ng mainit. Pwede ba kitang makausap? Sabi niya. Dati, isang tingin lang niya, luluso na ako. Pero ngayon, iba na. Parang may nakatakip na salamin sa pagitan naming dalawa. Naririnig ko siya, pero hindi na ako naabot ng mga salita niya. I miss you. Hindi ko na kaya. Walang araw na hindi kita naiisip. Paulit-ulit, linyang ilang beses ko nang narinig noon, at ilang beses ko rin pinaniwalaan. Umupo kami sa sofa.
Tumitig siya sa akin na parang ako pa rin yung babaeng minsang tinago niya sa dilim. Hinawakan niya ang kamay ko, yung dating hawak na kinikilabutan ako sa init, ngayon, malamig na. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa loob ko, natuyo na ang parte ng pusong dati ay para sa kanya. Alam kong nasaktan kita, pero nagkamali lang ako. Ikaw pa rin ang mahal ko, dagdag niya. Tumingin ako sa kanya, matagal. Tiningnan ko yung mga mata niyang minsang naging langit ko. Pero ngayon, wala na akong gustong hanapin. Na-late ka, bulong ko. Kung kailan natututo na akong hindi na umasa. Kung kailan natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Walang eksenang may luha o sampalen. Tumayo lang ako. At sa pinakatahimik kong boses, sinabi ko, umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Ramdam ko yung sakit sa puso niya. Pero mas ramdam ko yung kapayapaan sa loob ko. Kasi for the first time, hindi ko hinintay na iwan niya ako. Ako na ang naunang lumayo. At sa paglabas niya ng pinto, hindi ako umiyak. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong maging malaya. Dahil minsan pala, ang tunay na tagumpay ay hindi yung pinili ka, kundi yung pinili mong hindi na bumalik sa lugar kung saan ka paulit-ulit na nilugmok. Tahimik na ngayon ang umaga ko. Wala nang mga lihim na tawag sa CR, wala nang kaba sa bawat buzz ng phone, at wala na rin yung pakiramdam na kailangan kong laging maghintay sa dulo ng pila para lang maramdaman na importante ako kahit sandali. Malayo na ako sa babaeng dati kong iniyakan. Yung babaeng tumanggap ng mga halik na hindi buo, mga pangakong hindi sineryoso, at mga gabi ng init na wala namang umagang may kasamang yakap. Akala ko noon, sapat na ang, mahal kita, kahit wala sa harap ng iba. Akala ko, kaya kong tanggapin na ang tanging pwesto ko sa buhay niya ay yung tago, pero mainit. Pero mali, ang pagnanasang walang pangalan, wala ring direksyon. Ngayon, natutunan ko na ang katahimikan ay mas masarap sa kahit anong ungol na puno ng kasinungalingan. Hindi ko kailangang ipagsiksikan ang sarili ko sa espasyo ng ibang tao para lang maramdaman kung may halaga ako. Masakit pa rin minsan, oo. Lalo na kapag gabi at malamig. Pero hindi na siya yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko na ngayon ay yung kapayapaang galing sa loob, hindi yung pansamantalang ligaya sa ilalim ng kumot. Hindi ako kabit. Ako lang yung babaeng umibig ng buo sa maling tao. Ako yung naniwalang totoo ang, mahal kita, kahit ako lang ang may hawak ng buong kwento. Pero natuto ako. Natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging mainit. Minsan, ito yung katahimikan sa umagang walang gulo. Minsan, ito yung tapang na sabihin, hindi na ako babalik. Ngayon, hindi ko na tinatanong kung bakit hindi ako ang pinili. Ang tanong ko na lang, bakit ngayon ko lang pinili ang sarili ko? At kahit maraming alaala ang nananatili, ako na yung may hawak ng direksyon ko ngayon. Hindi ako ang babaeng nasa dulo ng listahan niya. Ako na yung nasa unahan ng sarili kong buhay. At kung darating man ulit ang pag-ibig, hindi ko nahahayaang maging panakip butas ako. Kasi natutunan ko na, hindi ako pwesto lang sa buhay ng iba. Ako mismo ang tahanan.